Okay. So, sana makakapasok po ako at ma-record siya ng klaro at maganda. Okay, clear na clear. Okay. So, ako po pala si Rosalia at napag-isipan ko po na gumawa ng video para po maturuan kayo kung paano po mag-register kasi bago na po ang rules ngayon. So, ang tao na gustong magpa-member sa M-Global, so kailangan kailangan niyang mag-register ng sarili niya. So, kailangan po ay matutunan niya kung paano po pumasok doon, okay, sa link ng M-Global at kung paano po mag-registered. So, ito po yung tutorial na to. Sana makakatulong po sa inyo. So, ang tip ko lang, kung gusto mong mag-join dito sa M-Global, kailangan po talagang magkaroon ng sponsor. Kasi kailangan mo yung sponsor ID pag nag-fill up ka po ng form ng M-Global para mag-registered. So, pag may sponsor ka na po, pwede ka nang bumili ng global package na malapit sa lugar nyo. Pag wala namang office sa lugar nyo, yung gawin mo lang po ay ipadala mo yung pera mo dun sa sponsor mo. So, hayaan mo na yung sponsor mo ang bibili ng global package para sa iyo. Okay? So, magtiwala ka lang dahil nandyan yung sponsor mo, tutulungan ka at ika-guide ka hanggang sa makuha mo itong unang step mo na pumasok dito sa business na ito. Okay, so for example, meron ka ng may sponsor ka na for example. So bumili ka ng global packets, tapos may makita ka pong maliit na card sa loob ng global packets mo. Okay? Ito po yun. Ang gawin mo, i-scratch mo po yun. Okay? Then makikita mo po yung user ID. Okay? User ID, number, at saka security PIN. So, kailangan mo po yun. Okay? Kailangan mo po i-ready ito pag nag-registered ka na. Okay? So, kailangan mo i-ready ang user at saka password mo. Ilagay mo dito. Okay, i-ready mo lahat yan para mas mabilis ang pag-registered mo or pag-fill up mo sa form na nasa link ng M-Global. Okay, so kailangan ready lahat yan. Okay, ito yung kailangan mo. Last name mo, tapos yung first name, tapos yung middle name, tapos yung birth date, tapos yung sponsor. Yun ang sinasabi ko, kailangan mo ng sponsor mo na sponsor ID. Pag wala kang sponsor, so wala kang i-apply dito na sponsor, so kailangan mo talaga maghanap ng sponsor mo. Okay, so pag mayroon ka na niyan, so tuturuan ka naman ng sponsor mo kung paano mag-register. Pero, okay, so kailangan mo na ready mo rin yung user ID mo at saka password. Okay? Para lang po siya Facebook na kailangan mo mag-login or email. Kailangan mo ng kailangan mo ng username at password. So, kailangan lang po i-ready. Then, dito sa baba, ito yung tinatawag natin na activation info. Okay, kailangan mo ito. Yun yung ito. Okay, so ito. So ngayon, mag-umpisa na po tayo. Okay, mag-umpisa na po tayo. Okay, mag-umpisa po tayo. Pasok po tayo dito. Pumasok po tayo dito. Tapos isulat lang natin yung DTC. Okay, makikita mo naman sa screen ko kasi ito palagi ang ginagamit ko. So makikita nyo automatically dyan. Pero sa ano nyo, kailangan nyo pang isusulat. Okay, ang kailangan nyo, tandaan nyo po yun, isusulat nyo sa DTC DTC.mglobalink
Okay? So, i-click nyo lang po yun. Ganyan lang. Okay? So, sa akin, sa screen ko, makikita nyo na po na mayroon ako dito. Okay? So, dahil mag-registered ka pa lang, wala ka pang account, so ito po yung i-click nyo. Okay? So, registered now. So, kailangan nyo po dyan, kailangan nyo pong pumasok. So, ito po yung makikita nyo. Ito po yung registration form. Okay? So, ito po yung kailangan nyo. Okay? Ito po siya. Ito po, kailangan nyo. So, sulat nyo po yung last name dyan. Okay? For example, sa akin, ilagay ko dito is Pedersen, for example. Okay? So, pangalan ko, Rosalia. Okay? Then, ang middle name ko, sobrang katinang lalamunan ko, sorry. Middle name ko, ilagay ko dyan. Tapos, yung birth date ko. Una, yung year, tapos month, tapos D. Okay? So, ngayon, kailangan natin yung sponsor ID. So, for example, yung sponsor ID ng ano ko, kaibigan ko yung ilagay ko dito, yung sponsor niya, sponsor ID niya. So, tapos, may kinabitan niya ako kasi mayroon na siyang, mayroon ng tao sa baba niya, okay, sa left niya, mayroon ng tao. So, kinabit ako doon. So, yun ang sponsor ng kaibigan, ng downline niya, yun, doon ako kinabit. So, yung upline ID niya, yun ang ginamit ko. Pero pag bago pa lang ang sponsor, okay, pag bago pa lang yung sponsor mo, yung sponsor ID niya, yun din po ang gagamitin mo sa upline ID. Okay. So, tatanungin mo rin yung sponsor mo kung saan ka ikakabit. Okay. So, sa left ba or sa right? Then, again, ito yung user name at saka password. Kailangan mo po ito dahil ito po yung tatandaan mo. Kailangan ma-memorize mo ito dahil ito po yung kailangan mo mag-login sa web page mo, okay? Sa DTC mo, sa Distributor Tracking Center. Okay? Para makapasok ka, kailangan isulat mo po itong username mo at saka password. Then, yung activation na info, ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung nasa likod na number. Okay, so yun po ang lalagay nyo dito, user ID, then security PIN. Okay, so pag pag natapos mo ng fill upan ito, i-double check nyo po to. Okay, titingnan nyo yung spelling, yung pangalan or apelyido, kung tama ba siya, kung hindi ba siya nagkabaliktad, kailangan nyo po i-make sure na tama lahat ang info na nakalagay dito. Okay? So, pag sa tingin nyo na is tama na, pwede nyo i-click nyo na po itong registered. Okay, pag na-click nyo na po itong registered, may makita po kayong message dyan na nagtatanong na sure ka ba na magiging downline ni ako, for example, di ba? So, kung ako, for example, ang ano mo, ako, for example, ang sponsor mo, so ako yung lalabas doon. So, sabihin na kung gusto mo bang magiging downline ni Rosalia Pedersen. So, ang sasagot mo lang doon, mayroon doon yes or no. So, isagot mo doon is yes. Okay? So, continue yan. So, pag nasagot mong yes, so automatically makikita mo yung message again na yung ano mo, yung encoding mo is successful. Okay? So, yun lang po ang masasabi ko kung paano po mag-register dito. May marami ka pa pong kailangan ayusin doon sa loob. Pero pag makita mo yun, okay na po. Masundan mo na po siya. Okay? So, yun lang po. At sana nakakatulong itong tutorial na ginawa ko para sa'yo. At kung halimbawa hindi mo masyadong naintindihan, pwede mo po siyang
ulit-ulitin para sa ganun ay makuha mo na siya at hindi ka na po mahihirapan. At isa pa po pala, yung tape ko, pag halimbawa ay napilapan mo na po lahat, napilapan mo na po ito, i-double check mo siya. Pagkatapos niyan, i-screenshot mo siya or picturean mo. Para pag something happen na hindi ka makakapasok, pag nag-log out ka, pag hindi ka nakapasok, mayroon ka titingnan kung bakit ba hindi ka makakapasok. So, mayroon kang picture na pwede mong i-zoom na makita mo siya na ganun pala, mali pala yung username ko. So, maganda pag mayroon kang picture. So, yun ang ginawa ko kasi marami na akong ilang beses ako nagkamali. So, wala akong makikita kasi sa tingin ko tama na yung password or username na nailagay ko. Pero kung minsan magkamali yung words na na-click mo, tapos na-send mo, tapos yung sa tingin sa isip mo ay yun nga siya pero mali pa lang ano mo. Pero kung na-screenshot mo siya or na-picturean mo siya, makikita mo kung ano ang dahilan bakit hindi ka makakapasok, bakit sasabihin niya mali. Okay. So, yun lang po ang tip ko sa inyo at salamat at sana makakatulong po ito. At hanggang dito lang po. Happy networking. Okay? Thank you.